Nakatutok pa rin kayo sa Panahon TV mga kaibigan at sa parting ito ng ating programa ay ating makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa ating weather conditions ngayong umagang ito. Magandang umaga sa inyo, sir. Yes, maraming salamat Earl at mga kabayan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ginoong Kitlong, simulan nga po na natin itong update sa paglilinaw po natin. No? May mga manonood po kasi tayo nagtatanong kung bakit ang pagdala nga po nitong mga bagyo at ang bahagyang mainit na panahon ng nakadaang araw ay dulot nga po ba nitong ating tinatayang pagbabadya ng El Nino conditions. Mari po bang pakilinaw sa ating viewers kung ano nga bang dahilan kung bakit wala po tayong masyadong bagyo nitong mga nakaraang araw? Yes, base po sa huling balita ng World Meteorological Organization, ang El Nino po sa ngayon ay bumaba po yung tsansa na ito ay mabuo. From 80% ay naging 60% na lamang po ito. At umiinit po yung temperatura na nararanasan natin dahil meron pong high pressure area dito po sa taas. Ito po ay nakaka-apekto at nagbibigay po ito ng mainit na temperatura sa Luzon kasama na po Metro Manila dyan. Kaya ito rin po ay nakaka-apekto sa pagbuo ng isang bagyo o isang low pressure area para maging isang bagyo. Kaya medyo lumilit po yung tsansa. At dahil po, mayroon po tayong intertropical convergence zone na nakaka-apekto naman po sa Luzon, kung saan kailan lamang po ito nabuo. Karamihan po sa mga bagyo ay nanggagaling po sa ITCC o Intertropical Convergence. Sa ngayon po ay nasa Visayas po ito. Kahit pa paano ay naapektuhan din po ito ng high pressure area, kaya konti na lamang po nabubong low pressure area. Yun nga mga kaibigan, no, ito nga ating pag-init at wala masyadong pag-ulan at bagyo ay hindi dahil sa El Nino conditions kundi dahil sa ridge ng high pressure area na nandito ngayon sa may hilagang bahagi ng bansa. Ginong Kitlong, na pag-uusapan na rin natin ang mga pag-ulan. No? Ang isang nagdudulot nga ng pag-ulan ay ang southwest monsoon. Ngunit nung mga nakarang araw ay medyo mahina nga ito at wala nga ito dito sa bansa at hindi ito nakaka-impluensya sa ating weather conditions. Asan na po ba ang ating hanging habagat at tinataya po bang magbabalik na ito dito sa ating bansa sa mga susunod na araw? Salamat Earl. Unang-una po sa pag-iral po ng high pressure area, yun pong habagat na monitor natin sa ngayon ay nito. Sa pag-iral po ng high pressure area at ITCC o Intertropical Convergence Zone, yung pong southwest monsoon o habagat na monitor natin ay naitutulak po niya ito. Kumbaga sa ngayon po ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility, halos nandiyan na po sa may southern part ng Vietnam. At samantalang sa ngayon po, dahil meron po tayong namataang low pressure area sa ngayon, so meron po tayong habagat dito naman po sa may southern part ng Mindanao at sa eastern part ng Mindanao. Kung makikita po nitong hangin na ito, nangagaling po ng Australia patungo po sa ating bansa, ito po yung isa rin pong habagat. At sa paglakas po nito, maapektuhan din po nito yung pag-iral ng karagatan, lalo na po ito silangang bahagi ng Mindanao at katimugang bahagi ng Mindanao. Kaya paalala po sa mga bayan natin mga isda, mag-ingat po tayo. Bagamat sa ngayon po ay hindi pa po ito isang gale warning. Bagamat wala pa sa gale warning to, kahit paano po ay medyo may kalakasan na rin po ang pag-alon ng karagatan sa lugar na yan. Yan nga mga kaibigan, no, itong ating hanging habagat ay tinataya na maaaring lumakas sa mga susunod na araw dahil nga may impluensya nito ng isang weather disturbance na ngayon ay nakita natin dito sa may loob ng Philippine Area of Responsibility. Ginoong Kitlong, maaari niyo po ba kaming bigyang impormasyon tungkol dito sa low pressure area na ito? May tsansa po ba na ito ay maging isang bagyo at saan po ba ito maaaring tumama dito sa ating bansa? Yes, Earl. Sa ngayon po, meron po tayong namatang low pressure area at kagabi lamang po natin ito nakita. Ito po ay nasa layong 470 kilometers. Silangan po yan ng Birac, Catanduanes. Base pong makikita po natin dahil ito ay kalalabas lamang, maaaring hindi po ito makuha ng mga forecast model na ginagamit natin. Pero kung i-analyze po natin itong picture na nakikita po ninyo, meron pong high pressure area sa taas. So ito po ay malit ang tsansa na dadaan po ito pahilaga. So base po dito sa high pressure area nito, ang tanging dadaanan lamang po nito ay maaari pong sa Northern Luzon o kaya ay sa sa Central Luzon sa mga susunod na araw. At inaasahan din na lalakas din po yung habagat sa mga susunod na araw ay magiging maulan pa ang mararanasan natin lalo na sa Luzon at sa Visayas. Mga kaibigan, patuloy nga na binabantayan na itong bago lang na namumuo na low pressure area dyan sa may silangang bahagi ng Catanduanes at ito ay maaaring dumaan dito sa may southern or central Luzon. Ngunit bibigyan naman namin kayo ng update tungkol dyan sa ating mga susunod na ulat. Ginoong Kitlong, ano po ba magiging lagay ng panahon ngayong Sabado at Linggo? Ngayon na may nakita tayong isang panibagong sama ng panahon. Well, inaasahan po natin na ang low pressure area nito ay lalapit po rito sa Central or Northern Luzon kaya't mahahatak po yung habagat. So pagdating po ng weekend, bukas po hanggang Linggo ay magiging maapektuhan na po. Kumbaga yung outer clouds po nito ay aabot na po yan sa silangang bahagi ng Luzon. So maapektuhan na rin po ang Metro Manila. Halos buong Luzon ay maapektuhan na yan. Kaya't magdala po tayo ng payong kung tayo po ay magsisimba o lalabas sa bahay.
Yun nga mga kaibigan, no, ngayong weekend ay maaari tayong makaranas ng pag-ulan dito sa may Luzon dahil lalapit na nga itong low pressure area at maaari na itong magpa-ulan. Maaari po kayong makakita ng aming updates sa aming website at pati na rin sa Panahon TV at Pag-asa website. Tapusin po natin ang panayam na ito, Ginong Kitlong, sa pamagitan po ng pag-alam natin ng forecast ngayong umagang ito ng Biyernes. Mga kabayan, ang low pressure area ay medyo malayo po ito. 470 kilometers po ang layo nito. Hindi po ito nakaka-apekto. Kung sakali po ay yun pong outer clouds lamang po nito ang umaabot sa Visayas at dito po sa may Bicol region. Kumbaga, ang nagpapaulan pa rin po sa araw nito ay itong intertropical convergence zone at magdudulot po ito ng mga pagulan lalo na po sa Visayas, Palawan, ganun din po sa region ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Magdala po tayo ng payong kung tayo lalabas sa bahay. Subalit ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon, ganun din po dito sa may natitirang bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap na lamang po yan, maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog pagdating ng hapon o kaya ay sa gabi. Napakalinaw po na update mga kaibigan. Makakaranas nga tayo ng varying weather conditions ngayon dito sa bansa at amin kayong bibigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa ating weather conditions sa aming mga susunod na updates at susunod na ulat. Kaya manatili po kayo nakatutok dito sa Panahon TV at sa Telebisyon ng Bayan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV. Laging nangunguna sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Maaari nyo rin po kami bisitahin sa aming mga website upang makita ng latest weather information. Mula po dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.